Ano? Wala akong sinasabi kay Adam. Bakas ang gulat sa muka at boses ni Isabel matapos siyang kumprontahin ni Tristan dito sa loob ng opisina. Wala naman akong binabanggit sa kanya tungkol sa kontrata natin, Tristan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ipinagdikit ni Tristan ang mga palad niya at ikiniskis habang diretsyong nakatingin sa mga mata ni Isabel na nakatayo sa harap niya. Kung ganoon, ano yung pinag-usapan niyo kanina sa labas? Nagkamustahan lang kami ni Adam, tugon ni Isabel. Sa lubong ang kilay at ang mga matay tila hindi makapaniwalang kine-question siya ni Tristan. Iyon lang? Wala kang nabanggit tungkol sa kasunduan natin? Wala, tugon ni Isabel saka napatungo. Sa katunayan, plano ko sanang sabihin para makahingi ng tulong. What the hell? Bakit mo naman sasabihin sa kanya? Bahagyang napataas ang boses ni Tristan na ikinagulat ni Isabel. Hindi itong unang pagkakataon na masungitan siya nito, pero itong unang beses na masigawan siya. Gusto ko lang humingi ng tulong sa kanya para tulungan akong pagtakpan ng kasal nating dalawa. Hindi ba't nabanggit ko sa'yo na nakausap ko kanina sa cellphone si Lola? May plano kasi silang dumalaw dito sa syudad oras na maging ayos na si Lolo. Siyempre, ayokong malaman nilang pinasok ko dahil magagalit sila sa akin at baka kung ano pang mangyari sa kanila. Napalabi si Isabel at ilang segundong lumipas bago niya itinuloy ang paliwanag niya. Hindi ko alam ang gagawin ko kaya yun ang pumasok sa isip ko para masolusyonan ako sa bagay na to. Mapagkakatiwalaan naman si Adam. Sigurado akong matutulungan niya tayo dito sa pagtago ng totoo. Pero pangako, plano ko palang naman sabihin yun sa kanya. Hindi ko alam kung paano niya nalaman yung 2 taong kontrata natin. Wala akong binabanggit sa kanya. Maniwala ka. Mariing napapikit si Tristan. Isinandal ang ulo sa swivel chair. Nanahimik saglit para ipasok sa isip niyang mga narinig mula kay Isabel. At ano naman sa tingin mong maitutulong niya sa'yo? Tanong ni Tristan habang nakapikit pa rin ang mga mata. Hindi niya gustong makita ang mga ekspresyon sa mukha na ginagawa ni Isabel habang ipinaliliwanag kung paano itatagong relasyong meron sila. Hindi ko pa alam. Basta hindi pwedeng malaman ni Lola at Lolong tungkol sa kasal. Ayokong madismay at magalit sila sa akin. Mahina na ang puso nila. At hindi ko gustong may mangyaring masama pa sa kanila nang dahil sa akin. Idinilat ni Tristan ang mga mata nang marinig ang basag nitong boses at sinalubong naman siya ng tingin ng nagluluhang mata ni Isabel. Wala sa sariling napamura si Tristan. Tumayo siya mula sa inuupo ang swivel chair para lapitan si Isabel. Yung inis niya kanina naglaho agad na parang bula nang makita ang luhang naglalanda sa pisngi ng asawa. Pasensya na kung nagalit kita. Hindi ko talaga alam kung paano nalaman yun ni Adam. Paliwanag pa ni Isabel, saka hinarap ang asawa. Tristan, pasensya na kung puro problema na lang ang napapala mo sa akin. Ayos lang kung pagalitan o sigawan mo ko, pero wala talaga akong sinabi. Shh, tama na. Mangungonsensya ka pa. Dinaan na lamang ni Tristan sa biro bago pinunasan ng luha sa pisngi ni Isabel na tila lalo pang bumuhos dahil sa ginawa niya. Ano bang... Pasensya na kung tanga ako. Pasensya na kung iyakin ako. At kasabay nitong biglang pagyakap ni Isabel kay Tristan. Hindi magawang kumilos ng lalaki. Pero nang maramdaman ng mainit na luhang unti-unting binabasa ang kanyang damit, kusa nang gumalaw ang kanyang kamay upang aluin ang babaeng nasa mga bisig niya. Ang iyakin mo talaga kahit kailan, Isabel. Para kang bata. Hanin ni Isabel sa sarili habang pinagmamasdan ang mukha niya sa salamin. Halos mamaga ang mga mata niya at dumagdag pang pamumula ng ilong niya dahil sa tagal niyang umiyak sa harap ni Tristan. Hindi niya inakala na iiyak siya ng ganon dahil lang sa napagtaasan siya ng boses nito. Sanay na siya sa pagsusungit ng asawa at mukhang kailangan na rin niyang sanayin ang sariling masigawan ni Tristan. Isa, pwedeng pumasok sa loob? Napatingin si Isabel sa pintuan ng kwarto nang madinig ang boses ni Ria. Tumango siya agad saka tumayo para salubungin ito sa pagpasok. Ria, hindi mapigilang humaba ang nguso ni Isabel bago ito yakapin. Mabuti na lang nandito ka. Damayan mo ako. Bakit? Ano ba kasing nangyari? Takang tanong nito, saka sila naupo sa gilid ng kama para mapag-usapan na nangyari kanina. Magang-maga ang mata mo. Sabihin mo, sinaktan ka ba ni Sir?
Hindi, ano ka ba? Wala naman siyang ginawang ganun sa akin. Sadyang iyakin lang ako at hindi sanay masigawan at mapagalitan. Kaya ito, namaga ang mata ko. Tugon ni Isabel habang kinukusot ang mata. Nagsorry naman na si Tristan sa akin bago ako umalis sa opisina niya. Hindi naman niya sinasadyang pagtaasan ako ng boses. At naiintindihan ko yun, pero ewan ko ba, naiiyak pa rin ako kapag naaalala ko yung galit niyang itsura kanina. Pakiramdam ko wala na akong ginawang tama sa kanya. Puro na lang problema yung dumadating sa kanya simula nung ikasal kaming dalawa. Sira, ano ba yung pinagsasabi mo? Lahat naman ng tao may problema, no? Ani ni Ria, saka hinawi ang buhok na nakaharang sa mukha ni Isabel. Alam mo, hindi ko natatanungin kung anong pinag-awayan nyo. Pero normal lang yan sa buhay mag-asawa. Talagang darating kayo sa punto na may hindi pagkakaintindihan. Pero madadaan naman yan sa maayos na usapan. Hindi nakakibo si Isabel pero naiintindihan niya ang punto ni Ria. Sadyang nabigla lang talaga siya kanina sa pagsigaw sa kanya ni Tristan. At isama pang tungkol sa kontrata na sila lang dapat ang nakakaalam. Wala siyang ideya kung paano ito nalaman ni Adam. At hindi rin niya alam kung paano ito haharapin sa Miyerkules. Dapat ba niyang tanungin ang tungkol doon o magpanggap na hindi alam ang sinasabi nito? Pero alam mo, sa tagal kong nagtatrabaho dito sa mansyon, ngayon ko lang nakita si Sir Tristan na magalit ng ganun. Wika ni Ria nang maalalang nakita niya kanina sa sala. Sobrang dilim ng mukha niya kanina pagkapasok galing sa labas. Ano kayang pinag-usapan nila ni Adam, ano? Bakit ganun na lang ang itsura kanina ni Sir? Napayuko si Isabel. Gustuhin man niyang ikwento kay Ria ang dahilan, hindi pwede. Dahil baka pagmulan na naman ito ng away nilang mag-asawa. Sa tingin mo, matutuloy pa kayang pagtuturo sa akin ni Adam? Wala sa sariling tanong ni Isabel habang tulala sa kawalan. Matapos nang nangyari, papayag pa kaya si Tristan dito? Naniningkit ang mga mata ni Ria at doon niya nakumpirmang hinala na tungkol nga sa kababata ni Isabel ang pinag-awayan ng mag-asawa. Ewan ko, pero alam mo, isa lang ang masisiguro ko. Iba ang nadudulot ng selos sa tao. Ang akala mong kalmadong pusa pwede palang maging leon anumang oras. Ha? Anong kinalaman ng pusa at leon sa pinag-uusapan natin? Takang tanong ni Isabel. Pero ipinagkibit balikat na lamang iyon ni Ria. Bago tumayo para hilahin siya palabas. Wala, sabi ko halikan at bumaba na tayo. Alam mo bang pinatawag ka lang sa akin ni Sir Tristan para makapaghapunan na kayo? Kanina ka pa nun hinihintay. Hala, bakit ngayon mo lang sinabi, Ria? Nakakahiya. Okay lang yan, ang importante bumaba ka na at kumain. Sabay silang lumabas ng kwarto. Bumaba para magtungo sa dining area. Subalit natigilan si Ria sa paglalakad nang matanawan sa isang silya ang pamilyar na lalaki. Tumatawa habang nakikipag-usap sa amo niya. Diyos ko Lord, bakit ngayon pa kung kailan wala akong kaayos-ayos? Bulong ni Ria habang nakatitig sa lalaking nahinto sa pagtawa nang mapansin ang pagdating nila. Nagtama ang kanilang mga mata at ang nagyayelo niyang katawan ay halos matunaw nang ngumiti ito sa kanya. Hi, Isabel. Javier nga pala. Pinsan ako ni Tristan. Inilahad ni Javier ang kanang kamay sa harap ni Isabel, kasabay ng kanyang pagpapakilala. Kung hindi mo ako natatandaan, ako yung best man nyo nung kasal nyo. Ha, oo, natatandaan ko na. Pasensya na kung hindi kita agad nakilala. Pamilyar ako sa pangalan mo, pero hindi sa itsura. Pasensya na. Ana ni Isabel matapos itong kamayan. Wala ka naman dapat ihingi ng sorry. Ako nga ang dapat humingi ng pasensya. Dahil makakaabala pa ako sa inyong mag-asawa. Nito saka tumingin kay Tristan na tahimik na kumakain ng hapunan nila bago muling tumingin kay Isabel. Pero huwag ka mag-alala, isang gabi lang naman ako dito sa inyo. Aalis din ako bukas. Hindi, okay lang sa akin. Hindi ko naman to bahay kaya wala kang dapat ihingi ng sorry. Sa naging tugon ni Isabel, otomatikong huminto ang paggalaw ng kubyertos na hawak ni Tristan. Natahimik rin si Javier. Dahil sa hindi inaasahang sagot na ibibigay sa kanya ng asawa ng pinsan niya. Kakaiba, hindi alam kung biro ba ito na dapat niyang tawanan, pero ngumiti na lang siya. Asus, Mariosep naman, saan ka ba pupunta at nakalipstick ka pa, Ria? Naagaw ang atensyon nila sa bandang kusina nang marinig ang boses ni Manang Rosa habang masuring tinitingnan si Ria.
Napakatapang rin ang pabango mo. Gabing-gabi na. May lakad ka ba? Wala po. Pagtanggi ni Rhea, saka pasimpleng tumingin sa gawin nila Isabel at lalong nakaramdam ng kaba nang makitang nakatingin palang mga ito sa gawin nila. Ano ba kayo, Manang Rosa? Natural lipstick ko po yan, tsaka yung pabango, air freshener lang po yun. Nag-spray po kasi ako sa taas, dumikit lang po sa damit ko kaya ganito. Napailing na lamang si Manang Rosa, saka inabot ang pitsyel kay Rhea. O, lagyan mo sila ng juice sa mesa. Ingat at mabigat. Opo, ako na pong bahala. Tila isang tropeyong hawak ni Rhea dahil ingat na ingat siyang naglalakad patungo sa mesa nila Isabel at nakangiti pa sa kanya nang magtama ang mata nila. Orange juice po, Sir Tristan. Ni Rhea bago salina ng baso nito at pagkatapos ay sinunod naman niyang baso ni Isabel na hanggang ngayon ay nakasunod pa rin ang mga mata sa kanya. Gusto niya itong kausapin pero pinigilan niyang sarili dahil hindi lang naman silang tao dito sa dining area. Ako rin, palagay miss. Kamunti ka nang mabitawan ni Rhea ang pitsyel nang marinig ang boses ni Javier. Ramdam niya ang pagtaasan ng balahibo niya sa katawan at pagwawala ng puso niya habang hinihintay mapuno ang basong sinasalinan niya. Okay po sir, wait lang. Kabado si Rhea na lumapit sa kabilang gilid ng mesa para salinan ng juice ang baso ni Javier. Matagal niyang hinintay ang pagkakataong to. Pero hindi niya akalaing pagpapawisan siya ng sobra habang katabi ang taong hinahangaan niya. Kabang nararamdaman na sinamahan ng paru-paro sa kanyang tiyan. Gusto niyang magtatalon sa kilig at nanalangin na sana huminto ang oras para hindi na siya umalis sa pwesto niya. Amoy na amoy niyang pabango nito na lalong nagparami ng paru-paro sa tiyan niya. Pakiramdam niya'y lumulutang siya sa alapaap. Miss, ilang taon ka na? At sa pagkakataong ito kamunti ka nang mabuhos ni Rhea ang lahat ng laman ng pitsyel sa baso nang marinig ang boses ni Javier. Klarong-klaro dahil katabi lamang niya ito. Kulang na lang ay i-record niya ang boses nito para mapakinggan niya bago man lang matulog. 24 po, Sir Javier. Matapos mapuno ang baso nito, maingat niyang ibinaba ang pitsyel sa mesa na ipinagpasalamat niya dahil baka kapag nagtagal pa ito sa kamay niya, ay tuluyan niya itong mabitawan. Hindi na niya nais gumawa ng kahihiyan sa harap na taong gusto niya. Bakit niyo po na itanong? Wala naman. Bago ka lang ba dito? Parang ngayon lang kita nakita. Hindi alam ni Rhea kung dapat ba siyang matuwa o malungkot sa tanong nito sa kanya. Sa tagal ba naman niya nagpapapansin tila ngayon lamang siya nakaramdam ng sobrang pagkadismaya. Hindi niya alam kung bakit bumagsak ang balikat niya. Matagal na po ako dito, sir. Ni Rhea, saka umatras ng bahagya. Sige po, maiwan ko na kayo. Tumalikod na si Rhea at nakahanda na sanang magdrama mag-isa nang tawagin siya ulit nito. Wait, hindi ba't ikaw yung buntis sa wedding reception nung kasal nila Tristan? Napalingon si Rhea pabalik sa mesa, sa lubong ang kilay dahil sa nakakalokong tanong na ngayon lang binato sa kanya. Buntis? Ako? Oo, yung babaeng nagdidip ng lumpiang Shanghai sa chocolate fountain? Pagpapatuloy ni Javier. Ikaw yun, hindi ba? Pakiramdam ni Rhea ay binuhat lang siya para muling ibagsak sa lupa. Ngayon lang niya napagtanto na sana naging patatas na lang siya para siguradong nakatago sa lupa at makatakas sa kahihiyang na idulot ng pagpapapansin niya. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa dining area matapos bitawan ni Javier ang mga katagang bumasag sa buong pagkatao ni Rhea. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa dahil naalala siya nito o mainsulto dahil ibang imahe palang iniwan niya para siya'y maalala nito. Malayo ito sa inaasahan niya. Sa sobrang layo, imposible na niyang maabot. I mean, first time ko kasi makakita ng lumpiang Shanghai na idinidip sa chocolate fountain. As far as I know, ketchup ang ginagamit para sa sausawan, hindi ba? Inosenteng tanong ni Javier, saka nilingon si Tristan. Bigla kong naalala yung pinsan natin nung first time niya magbuntis. Puro weird combination ng mga pagkain na nire-request niya sa asawa niya. Javier. Hindi na napigilan ni Tristan na sumabat at putulin ng balak pang sabihin ng pinsan niya. She's not pregnant. Nagsalubong ang kilay ni Javier. Saka nilingon si Rhea na tila natuod na sa kinatatayuan nito. Hindi maipinta ang itsura ng muka. Parang iiyak na parang magwawala. Oh, sorry. Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Javier pero hindi nagbagong ekspresyon ng muka ni Rhea. I swear, wala akong balak na insultuhin ka o anuman.
Akala ko ikaw yung babaeng nakita ko sa wedding reception pero mukhang nagkamali ako. I'm really sorry. Napalabi si Ria at pilit pinipigilan na nagbabadyang luha sa kanyang magkabilang mata. Sir, ako nga po yung babaeng nakita nyo. Pero gusto ko pong linawin na hindi ako buntis. Yung ginawa kong pagdip sa chocolate fountain ng lumpiang Shanghai, sinubukan ko lang naman po yun para maiba. Wala pong pregnancy cravings na nangyayari doon. Trip ko lang po yun. Hindi agad nakatugon si Javier dahil hindi niya inaasahang sobrang maaapektuhan pala ito sa maling akusasyon niya. Kaya dinaan na lamang niya sa biro ang tugon. Oh nice! Kakaibang trip mo. Minsan try mo naman na ketchup ang gamitin mong sausawan sa mga pretzels. O kaya naman marshmallow para maiba. Haniya, ngunit tila pinalala niya pang sitwasyon nang makitang mas naging lukot ang mukha ni Ria. Joke lang yon. Ria, sige na, bumalik ka na sa trabaho. Huwag mo na lang pansinin ang mga sinabi niya. Wika ni Tristan, na napapailing na lang sa ginawa ng pinsan. Kung alam ko lang na ganito ang gagawin mo, hindi na sana kita pinatuloy dito. Bro, sorry na. Sinubukan ko lang naman patawanin, pero mukhang hindi yata magandang pagkakarinig niya. Katwiran ni Javier. Saka nilingon si Isabel na nakatingin sa kanya. Pati ba ikaw? Pagsasabihan ako? Sige, tanggap ko ng pagkakamali ko. Kasalanan ko. Mahilig siya sa brown na hotdog. Biglang sabi ni Isabel na pinagtaka niya. Ngunit kanya rin kinatawa. Lumingon siya kay Tristan para silipin kung pareho ba sila ng iniisip. Pero matalim ang tingin na sinalubong sa kanya. Tumikhim si Javier saka binalik ang atensyon kay Isabel. Brown na hotdog? Okay, pero bakit bigla mo yun nasali sa usapan? Suggestion ko lang sana para madali kanyang mapatawad kung sakaling magsusorry ka sa kanya ulit. Nito. Pero siguro kahit wala ng hotdog magiging okay rin kayo agad dahil mabait si Ria. Ngumiti si Javier nang makuhang nais iparating ni Isabel. Sige, susundin ko ang suggestion mo. Pero anong uri ba ng hotdog ang gusto niya? Yung mahaba? Mataba? Javier. Tawag muli ni Tristan. Kaya huminto siya. What? Nagtatanong naman ako ng maayos. Depensa ni Javier. Pero kitang-kita sa mga mata na naaaliw siya sa pinag-uusapan nila. Maliit. Nabalik ang tingin ni Javier kay Isabel nang marinig ang sinabi nito. Yung hotdog na may tuhog-tuhog. Madalas kasi yun ang tinutuhog ni Ria bukod sa mga squid balls. Hotdogs and squid balls. Sa pagkakataong ito, hindi na mapigilan ni Javier ang sarili na mapangisi bago niya bigyan ng thumbs up si Isabel na tila nagtataka sa ekspresyon ng mukha niya. Okay, got it. Salamat sa suggestion, Mrs. Vasquez. Napailing na lamang si Tristan at hindi na nagawang sawayin pa ang pinsan sa pagiging pilyo nito dahil ang isang kasama nila sa mesa ay inosente. Hindi malabong magtanong ito na tiyak sasagutin ni Javier ng diretsyo at walang pag-aalinlangan.